kapag nakaw. Wala sa formula ni Duterte yun eh. Inalaw ninyo yung pagbabalik ng lahat. Pati droga. Anong deklarasyon niya na bloodless? Hindi mo alam ang 51 billion? Panay kayo 51 billion. Meron bang kaso si Pulong na 51 billion? Lahat kinaso na sa mga Duterte. Meron ba siyang kaso ng 51 billion? Hindi siya immune. Vice President nga, kinakasuhan ng kung ano-ano eh. Wala sa pera eh. Hindi nyo kami mapapaikot niyan. Kinakasuhan ngayon lahat ng Duterte. Wala akong narinig na kinakasuhan siya ng 51 billion. Magtotohanan na tayo. Ang dali niyong mapaikot eh. May 51 billion si Pulong na hindi niya maipaliwanag. Baka hindi kanya yun. Baka kayo kailangan magpaliwanag kung saan nyo nakita yung 51 billion. Ako rin nakita ko na yan eh kung saan yung 51 billion eh. Alam niyo kung saan yung 51 billion na sinasabi nyo? Yan po ay budget ng DPWH sa Davao. Akala nyo yung DPWH si Pulong. DPWH ba si Pulong? Budget ng DPWH binibintang nyo kay Pulong. Tignan nyo yung DPWH kung wala sila napatayo sa Davao. Sige na. Sagutin nyo yung tanong ko. Alam nyo, ang dali nyong utuin. Kasi kayo, pag sinabing may 51 billion si Pulong, ay, bit ako amin. Wala nga eh. Ni-research mo ba? Ako nag-research ako eh. DPWH yun. Ikaw, ano ni-research mo? Ano ni-research mo? Bakit ako aamin? Ni-research ko. 51 billion DPWH sa Davao. Yung mga taga Davao, baka malula kayo kung mga proyekto doon sa Davao. Aaminin ko to. Kaano-ano ba ako ni Pulo? Ikaw ang nagbintang na may 51 billion eh. Pinapaliwanag ko kung saan makikita yan. Kasi hindi mo alam. Mapaniwalain kasi kayo eh. Mapaniwalain kasi kayo. Ito pa isa. Paulit-ulit ka naman, good PH. Nung mayor si Sara Duterte sa Davao mula sa ghost employee. Talaga? 750 million? Bakit walang kaso? Bakit walang kaso? Alam nyo, eto real talk tayo. Gumagawa nga po ng mga di maintindihang kaso. Huwag ka nang huwag nyo kong problemahin dyan. Tanungin nyo yung DPWH. Bit ko problemahin yan. Ang pinapaliwanag ko sa inyo, Antonio Morales, hindi mo naintindihan, binibintang nyo, may 51 billion si Pulong. Wala kako. Ang 51 billion sa DPWH. Ngayon, kung anong proyekto, ako sasagot, tanong ka sa DPWH. Good PH, makinig ka. Presidente pa ba tatay niya ngayon? Kinakasuhan nga si BP Sara eh. Presidente pa ba ngayon? Alam mo ba na kinakasuhan si BP Sara ng hindi maintindihan? May impeachment si BP Sara. Di ba? Hindi namin pinagtatanggol. Wala akong pinagtatanggol. Asan ang kaso nyo? Bawal ba siyang kasuhan? Vice President, pwede siyang kasuhan. Kasuhan nyo. Ghost employee. Matinding kaso yan. Kasuhan nyo. Matinding bintang yan. Ang problema kasi, mapaniwalain kayo sa mga vlogger nyo. Tanungin yung vlogger nyo, balikan nyo. Asan yung kaso natin? Sino nagsampa ng kaso kay BP Sara? Hindi pwedeng katwiran na anak siya ng presidente. Hanggang ngayon, anak siya ng presidente. Alam nyo bang ikakaso kay Tatay Digong nung presidente siya? Ibig sabihin, nung mayor si Sara, pwede lalong kasuhan. Kung yung presidente nga dati, kinakasuhan eh. Nagsabing 51 billion, paulit-ulit lang yan eh. Kaya Pulong daw. Asan? Asan ang kaso? Ikalawa, saan nyo nakita yan? Sinabi ng vlogger nila. Tumahimik na yung vlogger nila ngayon kasasabi ng 51 billion ni Pulong.
Na-realize ng vlogger nila na inutulang sila nung nagsabi niyan. Dahil yan ay budget ng DPWH. Ngayon, itanong nyo sa DPWH. Taga Davao kayo, hindi nyo ko-questionin eh. Napakalalaki po ng mga proyekto ng DPW, ng mga tao dyan sa Davao. Hindi na tuloy natin alam kung ano yung tatanong nila. Kaso po yan, kaso po yun, yung ghost employee. Alam nyo ba yung kaso ni Roderick Paulate? Counselor lang yun, ha? Ilang tao lang yun. Kinasuhan, yan pa. Anong COA? Wala po tayong pinagsasabing COA dito. Sila po nagsabi na may ghost employee daw. Asan yung kaso kako? Alam niyo po, hindi po tayo kalimutan niyo na po yung mantra na pag may nag-akusa tayo nagpapaliwanag. Alam niyo po sa batas, kung sino yung nag-akusa, sila po yung magpaliwanag. Baliktad dito sa atin eh. Sige, ano yan, tulpo ba tayo? Ano kayo si tulpo? Inakusahan mo na korap yung tao, tapos sige nga, patunayan mo nga na hindi ka korap. Nung mayor nga, di, asan ang kaso ngayon? Yung presidente nga dati, pwedeng pinakakasuhan ngayon eh. Nung ginawa niya nung presidente. Bakit wala nakaisip na magkaso sa dating mayor? Wala. Ang tanga talaga nito. Hindi makaintindi. Asan nga yung kaso ngayon? Kung meron talaga. Panahon na ng mga pagkakaso kay Sara Duterte. Oh. Sabi nga ni Sara Duterte, wala kayong makikitang kaso ko. Pilit na nga yung impeachment eh. Susunod na yan. Wala pa. Sa susunod ka na. Kung wala ka naman palang may sagot, abangan pa lang ang susunod na kabanata. Kami po rito yung kasalukuyan eh. Yung sinasabi po namin dito na worst president si Marcos, ngayon yun. Worst president siya ngayon, hindi yung sa darating pampanahon. Dito po, as is basis, hindi po kami manghula dito. Gusto nyo manghula? Punta kayo sa mga vlogger na mga manghula. Marami pong vlogger na manghula. Mayroon po silang mga alagang sila po yung mga nananaginip at kung ano-ano. Aabangan pa kung magkakatotoo. Doon po kayo. Dito po, kung usapan natin ngayon, may kaso ba? Yung ghost employee nyo? Sa susunod pa yan. Utot mo. Flood control ang favorite ni Marcos ngayon. Madaling kupitin ang budget. Sabihin lang nabaha ang flood control. Goodbye flood control project. Ayun po nakakatakot. Ayon po sa aking researcher na si Cielo Cute Magno, karamihan po sa program ng DPWH, flood control at saka mga multi-purpose building. Kaya talagang ganyan. Anyari po putol-putol ang vlog nyo, sir. Ganun talaga pag mahina eh. Ano lang kasi ko ngayon? Boss, musta na kaya yung 15% Yolanda rehab na gagawin na lang ni BBM? O dapat gawin niya kasi hindi rin po si Tatay Digong yung presidente nung nag-Yolanda eh. Nire-realto ko po kayo. Hindi po si Tatay Digong ang presidente ng Yolanda. Pero hindi niya po iniwan. Ngayon, kung yan lang po ang 15% lang po nagawa ni Tatay Digong, ilang porsyento na kay BBM bago ka mangantyaw? Mga Romualdez po yan. Ang may control po dyan, Romualdez. Ang may control po ng pera ng bansa natin, Romualdez. Sa formula kasi ni Duterte, walang nakawan eh. Sir Bans, di ba nasa Constitution na DepEd dapat ang mataas ang budget? Bakit mas mataas atang DPWH? Alam nyo po, tinitechnical nila yan eh. Ayon daw sa Constitution, education. So isasama mo raw yung mga TESDA, yung budget sa mga kaek-ikan pa na iba. Ngayon lang po yun. Ngayon lang. Kasi ngayon lang po tumaas yung DPWH kaysa sa DepEd. Usually po, DepEd talagang pinakamataas.
Alam na natin 'yan, election year kasi. Pero ang dami pong paglabag, 'no? Kaya nga ako naniniwala talaga ako inuuna lang nila si VP Sara, eh. Kung mga tuso po yung mapupunta sa Vice President, ingat din kahit kamag-anak mo pa 'yan. Halimbawa, saan kasi yung ano, eh, 'pag natanggal kasi yung Vice President, puwede na po yung hindi po automatic na si Chis Escudero ang magiging Vice, 'no? Akala ko dati ganyan 'yan noon. Ano ko pa 'yan, nakikipagdebate pa ako no'n, eh. Kasi Vice President si GMA, si Gloria, Vice President siya. Kaya sabi ko nung 'pag naging presidente si Gloria, nag-impeachment, 'di ba? Ta's nag-people power. Sabi ko 'pag naging presidente si Gloria, automatic ang Vice President yung Senate President. Nakikipagtalo pa ako, eh. Talo ko sa kuwentuhan kasi in-appoint ni Gloria si Ginggona, hindi naman Senate President si Ginggona at that time. Kaya puwede palang i-appoint. Ngayon nilinaw 'yan ni Chis Waiter. Sabi niya, kahit sino sa Congress, mapa-senador, mapa-congressman, puwedeng i-appoint ng presidente. So kung sa tingin natin tama yung iniisip nyo at tama yung iniisip ko, baka ma-appoint si Tamby. Pag na-appoint si Tamby, delikado yung pinsan niya. Ang daming impeachable offense ni di ba? Ni BBM. Sabi, ideklara lang ni Tamby. Walang kamag-anak dito. Kasi kinakailangan, hindi siya magdedeklara. Di ba? Hindi po. Kahit sino pong senador. Kasi po si Ginggona nga, senador yun eh. Na hindi po siya Senate President. Pwede po kahit sino. Kaya sa tingin ko, worst president pa rin si BBM. Ang kanyang plataforma, unity. Yun lang, yun lang nga natandaan natin, di ba? Dalawa lang, unity at itutuloy yung mga proyekto ni Tatay Digong. Dalawa lang yung natatandaan natin. So hindi niya na nasunod yung itutuloy. Yung unity niya pa, yung ka-unit team niya, ganun po ka-worst tong yung ka-unit team niya at aminado ang nakakarami na nagpanalo sa kanya, si Sara Duterte. Anong uri ng pangulo yung ang pangunahin mong proyekto ay unity ng buong Pilipinas. Pero yung mismong ka-unity mo, hindi mo ma-unite sa'yo. Di ba? Pinaka-worst talaga. Unity lang eh. Ngayon, para maihabol, kunwari, nakikipag-unite siya ngayon sa Delawan, Kakamping, sa mga Makabayan Black. Hindi naman yan eh. Ang ka-unity mo nga, hindi mo na alagaan na sa unity. Yung ka-unity team ticket mo, hindi mo na alagaan mismo. Talaga makikipag-unity team sa'yo sila Risa Ontiveros, sila Kiko Pangilinan, sila Leni Robredo. Dahil yung mga yan ay mga oportunista. Pero yung totoo mong ka-unit team, hindi mo siya na-unite. Noon pa lang may palagay na ako sa sablay itong si Marcos. Talagang nadala lang ako kasi winnable. Kaya ngayon, wag po tayong magpapadala na iboboto ko sa senador ngayon yung mga winnable. Sila Soto, Lacson, Pacquiao. Iboto po natin yung mga tao ni Tatay Digong. Madala na tayo. Hindi kayang ipagtanggol ang unity. Correct. Mga Pinklawan. Ikinahiya ng mga Ilocano si Bangag. Ako, Ilocano kami. Nanay ko, kamag-anak po namin yung executive secretary ni BBM, ni Ferdinand Sr., si Jacobo Clave. Kung natatandaan po na may mga edad, executive secretary po ni FM Sr.